Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Mga kapatid, gaya ng sinasabi ng lahat, isang pinagpalang gabi sa ating lahat, and welcome once again to our midweek Bible study. Yan. At patuloy tayo magpasalamat at magpuri sa ating dakilang Diyos Ama for giving us this opportunity, itong kalayaan na makapakinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Kasi hindi lahat ng lugar sa mundo ay malayang naipapahayag at malayang nakakapakinig ng Word of God. But here in the Philippines, we're so blessed. We are so blessed. Sapagkat kahit saan pwede nating ibahagi ang salita ng Panginoong Diyos. Kahit saan napapakinggan po natin yan, sa bus, sa palengke, sa opisina, saan pa, kahit saang lugar, mga sulok-sulok. Minsan nga, may nakikita ko dyan sa mga ilalim ng hagdanan, yung street ministry. Oh my God, ako'y hangang-hanga sa mga kapatiran na nagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos na kung titingnan natin pag sa karsada, meron ba nakikinig dito?
But they keep on speaking, sharing the Word of God. And nakaka-bless po yung kanilang courage, yung kanilang katapangan as they speak the gospel, as they speak the words of truth. Ano ha? Kaya tayo na naririto, bir mo, sa bahay lang, nakabukas yung telepono natin, online, nakakapakinig tayo. Pag naman fellowship, nandito tayo sa ating worship center, malamig, konbinyente, tahimik, di ba? At higit sa lahat, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, hindi pinagbabawal ang pagpapahayag ng mabuting balita. Doon pa lang, we should be grateful and thankful to our Father in heaven, no ha? And another thing, tayo magpasalamat sapagkat isa tayo sa pinilit hinirang ng Ama. Sapagkat kung di niya tayo pinili, wala din tayo dito, mga kapatid. Sabi nga nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. That's why we are here. Yan ha? But before anything else, mga kapatid, isang napakahalagang bagay na laging dapat ginagawa ng mga tao, ng mga Kristiyano, ay ang manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Amen. Dakilang Ama sa langit, Diyos na mapagmahal, Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan lahat ng mabubuting bagay. Ang Diyos ng aming buhay, kalakasan, at ang Diyos na pinagmumulan ng karunungan. Ama, sa gabing ito, taos-puso po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, sa gabi pong ito, dalangin namin ang iyong gabay at patnubay sa pag-aaral namin sa gabing ito. Inaamin po namin ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kulang ang aming kaisipan para maabot ang iyong mga pagtuturo. Ngunit sa pamagitan ng iyong gabay ng iyong banal na Espiritu, ang dakilang tagapagturo, ay magkakaroon po kami ng unawa sa bawat salitang aming madidinig sa gabing ito. Muli po kayo mangusap sa amin. At itinataas ko rin po sa iyo mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa praise and worship, saka comfy band, sa song leaders, Panginoon. Lord, we ask for your anointing to be upon all of us, Panginoon. At ganoon din sa gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong magandang balita. Lord, the fullness of your understanding, wisdom, be upon us all. Pagpalain niyo po ang mga labi. Ang labi na magsasalita sa gabing ito na maipahayag ng buong katapatan at kalinawan ang iyong mabuting balita. Thank you, Father God, and we bring you back the highest praise, highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen. Yan. Thank you, Lord. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagdadaos ng kanilang special day. April 15, 2026. Happy birthday, Sister Gina Uson, Brother Aming Barrera. Ito yung batang magaling magsayaw, no? Si Brother Aming. Happy birthday, bro. Brother Doc Paulo Lopez. Happy birthday, brother. Sister Jan Kabilin. Sister Maricar Dikitanan from San Pablo, of course. Sister Cristina Manuntag. Brother Junjun de Guzman. And of course, happy anniversary kila Brother Diony and Sister Ami Hernandez, si Maring Ami at si Paring Johnny. Happy birthday po sa inyong lahat. At let's welcome Brother Bong to greet them a happy birthday.
happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, happy birthday mga kapatid and happy anniversary and enjoy your day or enjoy your night. Gabi na eh. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, let's prepare ourselves. Medyo stretching tayo. Bakit? Muli na naman tayong magpupuri sa ating dakilang Diyos. Use our hands, use our lips, ang ating mga paa sa paglundag at pagsayaw sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So tonight, let us welcome the praise and worship team. Ayan. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Muli ito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Hindi kami nag-iisa, hindi kami nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Salamat! Salamat, salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay na
problema o wala, patuloy pa rin itataas ng banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ng banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hallelujah! Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Buhay mo'y ibinigay, buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord Praise Jesus. you, Thank you, Lord. Jesus. Glory to you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo.
Minahal mo ako ng lubos. So Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Minsan pa, ako'y aawit sa iyo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa. Ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingat ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh,
Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko. Pagkat kailanman, Pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay lagi nariyan. Ikaw ay laging nariyan. Oh Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes! Hallelujah, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you, music ministry. Glory to God yan. Napakahalaga talaga ng bahagi. Dapat kinukumpleto talaga natin, mga kapatid. Pagka every time we attend Bible study, fellowship, see to it na before we start the service, nandun na po tayo. Para mula sa opening prayer, then praise and worship, napakahalaga po. Kasi ang pagpupuri, ang pag-awit sa ating Panginoong Diyos ay hindi lamang pampaganda ng service, mga kapatid. Ang pagpuri at pag-awit kay Lord is one way of, it purifies us. It is a spiritual journey, mga kapatid, kung saan tayo ay nililinis ang ating puso't kaisipan sa pag-awit. Kasi minsan, hindi natin maiwasan, bago pa tayo dumating sa fellowship, medyo nainis tayo, medyo nagalit, ganyan, ganito. So, pagka tayo may daladalang ganon, ano makakapawi doon? The presence of the Lord. Why? Because when we sing, we are invoking the very presence of God. And kapag nasa atin ang presence of God, anong unang mararamdaman natin? We will have that peace. The peace that is coming from the Lord. So mapapayapa ang ating puso, di ba? Yung ating kaisipan, mawawala yung mga kabigatan. That's why our heart is being prepared before we receive the Holy Word, the message of God. Kaya napakahalaga po ng pag-awit. Huwag tayo magpapalate, mga kapatid, na darating na lang tayo doon, word na, darating tayo doon, sharing portion, whatever. Hindi ba nakaabot man? No. Try our best that be in the fellowship before mag-praise, mag-awitan. Ano ha? Thank you, Lord. Glory to God again, music ministry. Thank you, Lord. And tonight, hallelujah, join me. Yan, akala nyo may tatawagin ako. Wala akong tatawagin sapagkat nandito na inyong lingkod. Joke. Okay, tonight, join me as I close our series on the book of the Ephesians. No ha? Siyempre, yung finale ng Ephesians. Pero sisimulan ko sa 18 hanggang 24. And I will read it both in Tagalog and English. Ano ha? Napakaganda po tong panghuli ni San Pablo na to. Sige po, allow me to read. At sabayan nyo rin po ako. Basahin ko muna po sa wikang Ingles. Ephesians 6:18 to 24. And pray in the Spirit in all occasion, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people.
Verse 19, pray also for me, that whenever I speak, words may be given me so that I will be fearless and make known the mystery of the gospel. Verse 20, for which I am an ambassador in chain. Pray that I may declare it fearlessly and fearlessly as I should. Verse 21, Tychicus, the dear brother and faithful servant of the Lord, will tell you everything, so that you also may know how I am and what I am doing. Thank you, Lord. As we continue, verse 22, I am sending him to you for this very purpose, that you may know how we are, and that we may encourage you. Verse 23, peace to all the brothers and sisters, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Yan. Mga kapatid, pagpasensya niyo ako dahil naiwan ko yung aking reading glass. Kaya gumamit ako ng mas powerful. Charan! Magnifying glass yan, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's pray for the word. Hallelujah. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang mga salitang ito na ipinagkaloob mo sa amin sa Efeso 6:18 hanggang 24. Bless the reading of the word. And again, buksan niyo po ang aming puso't kaisipan, ang aming pangunawa sa iyong mga salita. Sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya we need the guidance of your Holy Spirit, the greatest teacher, who will guide us and give us the understanding. At Ama, narito po ako bilang isang sisidlan. I am just an empty vessel to be filled by you. Bless my lips, put the words on my mouth, words that are needful tonight. Thank you, Father God. And again, may your name be glorified tonight. Yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Basahin ko rin po sa Tagalog para mas maganda. Ating native language. I love my own, my native land. Philippines, my Philippines. Ayan. Thank you, Lord. Efeso 6:19 hanggang 24. Ayan. Mula sa Magandang Balita, Biblia. Ipanalangin din ninyo na pagkalooban ako ng Diyos ng tamang pananalita upang buong lakas loob kong maipahayag ang misteryo ng magandang balita. Verse 20, ito ang magandang balitang ipinangangaral ko, kaya ako'y kinakatawan bilang sugo. Kahit ako'y nasa bilangguan, ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng may lakas ng loob, gaya ng nararapat. Nais kong malaman ninyo ang aking kalagayan at ginagawa ko. Si Tychicus, ang minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat. Kaya ko siya isinugo sa inyo ay upang malaman ninyo ang aming kalagayan upang palakasin niya ang inyong loob. 23. Sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo ang aming mga kapatid. Sumainyo nawa lahat ng biyaya, kayong walang maliw na nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Bless the reading of the word. Mga kapatid, anong mapapansin nyo sa ating binasa? Ano ba ang
makikita yung idea, anong takbuhan ng ating mga binasa. Di ba mapapansin nyo? From the start, Paul is asking for prayer. Hanggang matapos at nandun yung sa huli, also a prayer. A prayer of blessing, benediction. So dito nyo makikita, malinaw nyo makikita ang kahalagahan ng pananalangin. Prayer is very, very important sa buhay ng isang Kristiyano, ng isang tao. Bakit? Ang panalangin, ito yung pamamaraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. And because of that, we become more aware of the very presence of God in our life every time we pray. Of course, bakit hindi tayo magiging aware the presence of God? Because the object of our prayer is no other than our Lord Jesus Christ. Saan ba kayo nagdadasal, mga kapatid? Ewan ko kung meron kayo ibang dinadasalan. Kakatakot yan. Hallelujah! Pero the object of our prayer, the object of our worship is no other than our Lord Jesus Christ. There we commune. We connect. At isa pang makikita ninyo, prayer is a two-way communication. Hindi lang tayo basta salita ng salita. Mapapansin nyo nga sa ating pagkalikha ng Panginoon. Ilan ba ang ating bibig? At ilan ang ating tenga? From this, malalaman nyo na. Ano lamang? Bibig, tenga. Of course, tenga. Doon pa lang nangungusap na ang Panginoon that more on listening than talking. Kailangan tayo makikinig. As we talk to the Lord, we have this quiet time and have that heart. Gaya ng tinurong panalangin nung high priest kay sino ba yung sa ano? Yung sa temple na bata na lumaki, si Sister Jam? Si Samuel, the boy Samuel. Sabi ni nung high priest na senior moment. Eli, correct? So the next time you hear the voice, say, "Here I am, Lord, your servant is listening." And true enough, God will speak to us. Masanay po tayong ganun. Kasi from that, we will hear instruction from the Lord. And once we hear instruction from the Lord, hindi tayo mamamali at mamaliligaw as we travel our journey here on earth. So prayer is one way of being aware of the presence of God. Kaya sabi ko sa inyo, sabi nga, it is absolutely necessary, extremely important, mga kapatid, ang prayer. Huwag po natin nilalang. Alam nyo, madalas ako makarinig ng ito. Halimbawa, may problema. Biglang may magbabatin. Ipag-pray na lang yan. Bakit may lang? Alsin natin yung word lang. Kasi parang, pag sinabing lang, parang putyo-putyo, parang minimenos-menos natin ang prayer. The right word, the right sentence for that is, we should pray for it. Ipag-pray natin yan. Ipag-pray natin yan. May seriousness. Hindi yung, ipag-pray na lang yan. Ipag-pray na lang yan. Medyo mayabang pa no? Dapat, let's pray for it. Ipag-pray natin. With reverence, mga kapatid. With reverence, bakit? Sa Diyos tayo makikipag-usap. Diyos ang ating hihilingin. Siya ang pinakamataas. So, that's why it's absolutely necessary and extremely important. Sabi doon, pray at all times on every fitting occasion and with unwearied persistence.
Ibig sabihin, walang kapaguran, walang panghihina, walang katamaran when we pray, mga kapatid. Minsan nga, evening prayer na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you sa maghapon po, Lord, sa inyong gabay patuloy. Thank you, Lord. Ganon. Kaya ako nasasabi yun kasi nagagawa ko yun, mga kapatid, minsan pagkapagod. Pero dito nga, as I study this lesson, oh my God, sabi ko, Lord, I'm very sorry. If there are times na pag ako'y nanalangin ay para bang wag na lang makapagsalita gaya ng ating lumang buhay nung araw. Lalo na nung tayo nananalangin ng mga memorized prayer. Amen. Ganun ba? Para bang wag lang nasabi? Walang paggalang, walang pag-unawa. Bakit sa walang pag-unawa? Hindi naman natin naintindihan word for word yung ating sinasabi. Para sa atin, basta masabi na lang, okay na. Wrong. That's why God teach us to pray na tao sa ating mga puso. We have this prayer that is really coming from our heart. Bukod sa meron tayong model prayer which is the Our Father, it's really a model prayer wherein nando doon ang lahat, ang pagpupuri. We have A, adoration, that is pagpupuri. Letter C, contrition, paghingi ng kapatawaran. Letter T, thanksgiving. At pinakahuli na yung letter S, supplication, kung ano man yung ating mga pangangailangan. So that is the very format of a prayer. But this time, we have the same kind of format. We start praising God. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Lord, muli, purify my heart, Lord, that I may worship you. Cleanse my hands that I may praise. So that's praying by the Scripture. And that's really very effective. So nandun ba yung sa ating pagdadasal? Nandun yung paghingi ng tawad. Nandun yung ating kababaang loob. Lord, patawad po. Wala po akong magagawa kung wala kayo. Linisin niyo po aking mga puso. Linisin niyo po ang aking puso. Hindi pala mga puso. Linisin niyo po ang aking puso at aking kaisipan upang maging karapat-dapat akong tumanggap ng iyong mga banal na salita. Yes, the Word of God is holy. That's why before we receive the Holy Word, let us purify our hearts, Lord. Mga kapatid, di ba sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So in so doing, di ba, pag nagpapalinis, kasi ginagawa natin, this is meeting the Lord. When we study His Word, when we fellowship, that is meeting the Lord. Eh, paano natin makikita, mamimit si Lord if our heart is full of dumi, punong-puno ng basura, sama ng loob, galit, hindi pagpapatawad. So, uuwi tayo from the fellowship na the same. We are not able to serve the purpose of the fellowship. The fellowship is meeting the Lord, hearing from Him. That's why nandun yung paghingi ng tawad, pagpapalinis. So nakita nyo kung gaano kahalaga yung panalangin. Now, sabi, pray at all times, on every fitting occasion, and with unwearied persistence. Yung sinasabi dito, in every fitting occasion, alam nyo kung ano ba yung mga fitting occasion? Sa akin, mga kapatid ko, ako'y tatanungin nyo, every time, every hour, every minute, we should be very prayerful. Kasi sa totoo lang, the enemy is always at work. Always yan. Inaabangan niya. Lalo't higit tayong mga Kristiyano. Kasi tandaan nyo, we are public enemy number one of Satan. He would do everything para tayo ay hatakin pabalik. So we should be prayerful. Fitting occasion every time. Paggising pa lang sa umaga, pagmulat pa lang nating mga mata, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Ganun na agad tayo. Lord, salamat. Nandun din pa sa salamat. Kasi when we start praying, praising God, thanking God, lalayo na ang kaaway. Kasi nakaabang yan eh. Ano kaya sasabihin nito pagkagising? Kasi nung araw, di ba, pagkagising, ay naku, umaga na naman. Sana naman ang kukuha ng ganito. Ay, wala nang ganyan.
ay wala nang ganito, anong gagawin ko, sino ko mautangan, sinong ganyan. And that is not the proper way as a Christian. Mga kapatid, kinakailangan we should start the day right. Starting the day right, start your day praying. You start with praises and thanksgiving. Nagising ka pa. Humihinga ka pa. Nakita mo pa yung liwanag. That we should be grateful and thankful to God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa panibagong. Salamat sa masarap na pagtulog, maagang paggising, sa panibagong buhay, kalakasan, biyaya, pag-asa na aking nakamtan at patuloy na makakamtan. Ganun. Tayo dapat ka-bold na mag-pray, mga kapatid. Unwearied, hindi tinatamad. May laman. Hindi yung basta makapagsalita na lang, tapos na. Ha? Unwearied and persistent. Okay? So, isa pang bagay na malalaman natin. So, how are we going to pray? Yun na nga. He said, it is to be done in the Spirit, guided by the Holy Spirit, and with all kinds of prayer and request. O, sige. Pag sinabing guided by the Holy Spirit, pagka tayo nanalangin, it should be guided by the Holy Spirit. How? Of course, we should pray in accordance to the will of God. At pag sinabing we pray in accordance to the will of God, it should be for the common good. Hindi yung, nung araw nga naalala ko, pati yung kapahamakan ng kapwa dahil naiinis ka, masagasaan ka sana ng pison. Kasi galit ka na Pison pa, no? May nasasagasaan ba ng pison, mga kapatid? It's just an expression. Pero bad yun. Tamaan sana ng kidlat. Ang sama ng ugali niyan matisod sana. Madapa sana. Something like that. Ma-food poison sana. That is a prayer too, but that's a wrong kind of prayer. Hindi tama po yung panalangin na yun. Nanalangin ka sa ikapapahamak ng kapwa mo, matalo sana. Ang yabang-yabang kasi. Matalo sana sa competition. Wrong. That is not praying in the Spirit. That kind of prayer is demonic, satanic, because you're praying for sa ikasasama ng iyong kapwa. Definitely, God will not listen to it. Kasi hindi siya yon, hindi kalooban niya yon. Ang kalooban niya ay maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niya sa John 10:10. So we should pray in the Spirit. No, ha? We should pray in accordance to the will of God. Di ba? Thank you, Lord. Ayan. We should pray with perseverance and alertness. Believers are urged to stay vigilant and persistent in prayer for all the saints. Ayan. So, dinagdagan for all the saints. Mga kapatid, alam nyo, hindi lamang po kaming mga worker ang magpe-pray para sa inyo. We, as workers, as preachers, as pastors, kailangan din po namin ng panalangin. Sapagkat kami tao din, mahina, nagkakamali, that's why nagkakasakit, we need also your prayer. Di ba dito nakita nyo? Paul is asking for prayer. Ano ba yung klaseng panalangin ang inihingi ni Paul? Na siya'y maging bold in his speaking. Sa kanyang pagsasalita, gabayan siya ng Panginoon that every words that will come out to his mouth will be words na kinakailangan ng mga makikinig. Mga salitang magbibigay buhay,
magbibigay ng encouragement for all people who are experiencing kabiguan, mga problema sa buhay. Same with us. Kala nyo ba exempted kami sa mga problema, sa mga kabiguan sa buhay? Meron din. At higit sa lahat, ipagdasal nyo kami na patuloy kaming pagpalain ng Diyos ng karunungan upang ang bawat salitang mamumutawi sa aming mga labi ay hindi aming salita. Again, hindi aming salita, kundi salitang nagmumula sa dakilang Ama sa langit. Kaya sabi, the believers are urged to stay vigilant, manatiling masigasig at masipag, nagpapatuloy sa pananalangin sa kanino? Sa mga manggagawa, sa mga kapwa mananampalataya. Pray for the saints. Sino ba yung mga saints? Our fellow believers. Yan ang mga saints, mga kapatiran, mga tumanggap. The saints are those who accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. The saints are the people who commit themselves to the Lord. The saints are those who give their lives to the Lord and decided to follow Jesus. Yan ang mga saints. At talaga naman na the gospel must be preached talaga, mga kapatid, lalo sa mga panahon ngayon. The gospel, the word of God, the good news of our salvation. Kasi dyan din natin makukuha yung mga instruction how to go on with this life. Instruction for every kind of situation. It is in the gospel. Kaya sabi ko nga sa inyo, the Bible is the compilation of all the books in the world. Na hindi alam nung iba yon. Totoo, in all areas, nando doon sa Biblia. Mga kapatid, matutuwa kayo as you go on reading the Bible. Paul asked for prayer that he may be given the right words to make known the mystery of the gospel with boldness. O, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kami mga manggagawa, ipagdadasal niyo po kami. Alam niyo, meron ako naalala sa Brother Terry, saan ba yung lugar ni Sister Paring? Tumalim? Brother Terry? Tumalim ba si Sister Paring? Ayun. Alam niyo si Sister Paring, he's already 90 plus na ba? 90 plus na. Alam niyo, nakakatuwa po yung kapatid natin yon. May sakit po yon. Cancer. Breast cancer. Alam niyo po, pag pumasok yun ng kwarto, sinasabi ng mga anak niya, ayan ay pag pumasok ay inaabot ng 7 oras. Alam niyo po ang ginagawa, nananalangin. Itanong niyo kung sino ipinagdadasal niya. Alam niyo, nakaka-bless for you to know. Ito, yung sinasabi sa Bible, she is praying for all the saints. What I mean is, he's praying for all the brothers and sisters of Comfy. Particularly, because he's a Comfy member. May sakit yon, may cancer yon, may dinaramdam yon, but nandun yung persistence sa kanyang pananalangin. Unwearied. Hindi nang hihina. Hindi tinatamad. O, di ba, mapapahiya tayo doon? And of course, sabi pa niya ni Sister Paring, siyempre kayo manggagawa, hindi ko kayo makakalimutan. Ipinagdadasal ko kayo, nanginginig pa yung boses, pinagdadasal ko kayong lahat. Di ba? Nakaka-afflip yung gano'n na may nagdadasal sa'yo. And of course, may nagdadasal sa atin. Alam niyo ba kung sino? Ang ating Panginoong Hesus. He is also praying for us. So, Paul, bagamat siya ay, alam niyo itong ating binasa, this is a prison ministry. Why? Because during this time, Paul was in prison. Hindi lang basta in prison siya, he is in chain. Kaya nga sabi, he is an ambassador of Christ, an ambassador in chain. Biruin niyo, ambassador in chain. Di ba kung tutuusin,
kung iisipin po natin, sino ang dapat mag-encourage? Yung nasa labas ng kulungan o ang nasa loob ng kulungan? Mathematically, sasabihin natin, yung nasa labas, syempre, nasa labas haya-hayang buhay sa labas. Kaysa sa nakakulong. But here you will see, Paul was in prison, Paul is in prison, but siya yung nag-encourage ng mga kapatiran sa labas. Pina-check pa niya kay Tychicus, puntahan mo yan. Sabihin mo sa kanila yung ating kalagayan. At encourage mo sila. Encourage mo sila. Biruin mo, siya pa yung very much concerned of the people on the outside. Pero alam niyo sa totoong takbuhan, mga kapatid, maraming taong malaya pero nakabilanggo. Parang malaya tapos nakabilanggo. Yes. You may see them going around malaya, ganyan. But deep inside in their self, they are imprisoned by their own concerns and problem. See? At yan ay buhay ng mga walang ugnayan sa ating Panginoon. Kasi ang unang nararanasan ng mga taong tumatanggap sa ating Panginoon ay ang pagiging malaya. Nakita nyo? Kaya napakahalaga that we commit ourselves to the Lord para tayo maging malaya. Paul identifies himself as an ambassador for the gospel even while imprisoned and in chain, mga kapatid. And requests courage to speak as he should. Pagdasal niyo ko na masabi ko ang mga pananalita na kinakailangang marinig ng mga kapatiran upang sila'y sumigla at lumakas. And that should be our prayer too, every time we share the Word of God. You don't have to be a pastor, a minister, a preacher to share the Word of God. Every believer, remember this, every believer is a minister, mga kapatid. Every believer is a minister. Once you heard the Word of God, meron na tayong pananagutan to share. Pananagutan, ipamuhay, makita sa ating buhay ang ating pinag-aaralan. And in so doing, even we don't speak, through our actions, through our attitude towards one another, we will be able to communicate the life of Christ, mga kapatid. Walang reason, hindi ako magaling magsalita, ay mahihiyain ako, ay ganito, kaya hindi ko trabaho mag-preach. Oops, sorry. But you can live by it. You can act. You can walk the way the Lord Jesus Christ wants us to walk. And as an example, tayo ay makaka-encourage at makakahawa. Diba? Ba't yung kapatid na yan, parang walang problema sa buhay. Laging ang saya-saya. Pero sa totoo, sandamakmak ang problema. Why? Because that person learned to put his trust in God. Kung meron man siyang dinadala, hindi nagmamanifest sa kanya because he or she has that kind of faith, a true faith that really he fully entrusted his life, everything to God. O hindi ba? Pagka sinabi, sige, sagot na kita. Ako na ang bahala sa problema mo. Hindi ba? Mangingiti ka na, hindi ba? Hallelujah, enjoy ka na. Kasi may sumagot na eh. Pero sa totoo lang mga kapatid, may sumagot na sa ating mga alalahanin. Because we have a God that provided for all our needs. Jehovah Jireh. So, Paul identifies himself as an ambassador for the gospel even while in prison and requests courage to speak as he should. So, dito mapapahiya tayo. Walang dahilan ang kalagayan natin.
Ay, masama ang aking tuhod, ang aking lower bodies, mahina na, hindi na ako nakakalakad, masyado, ganyan, ganito, ganito, kaya hindi na ako makakano. Yun ang akala mo. We can still do something. Just like Paul, he never stopped writing words of encouragement sa mga kapatiran. And not only that, the ministry of intercession. Napaka-open yan, mga kapatid. Open na open yung ministry of intercession. You don't need anything. Just what is needed, quiet time, a room. Minsan, maski sa salas, sa kwarto, o kung kayo ay nasa probinsya, sa ilalim ng puno, presko, wherein you can feel the quietness, the peacefulness, mga huni lang ng ibon na naririnig mo. And the presence of the Lord, of course. Pag nagpe-pray ka doon, sa probinsya, sa bukid, walang distraction doon. Wala tayong excuse, mga kapatid, na hindi natin magawa ang dapat gawin ng isang Kristiyano. This verse conclude the passage on the armor of God, Ephesians 6:10-17, indicates that prayer is the action that activates and sustain this spiritual armor. O hindi ba, natatandaan niyo yung whole armor of God? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, the shoes of readiness to preach the gospel, the sword of the Spirit, the word of God. And of course, do everything, lahat yan, in prayer. Yan ang mag-hold sa lahat, mga kapatid. Napakahalaga niyan. So, Paul concludes his letter by commanding Tychicus, a faithful minister, to send the update, the Ephesians on Paul's circumstance and encourage their heart. Yan. Nakita niyo yung puso ni Paul? Ha? Sa kabila ng siya nasa loob, ang puso niya ay to encourage pa rin. And Paul closed a final blessing of peace, love, and faith. Napakahalaga po yun, yung final benediction. Di ba natatandaan niyo po ako, naranasan ko po ito sa probinsya. Di ba? Pagka nagpapaalam sa matatanda, pagpalain kayo ng Diyos, ingatan kayo. Napakahalaga nun, yung blessing na yon. Kaya nga si Paul sabi dito, close with a final blessing of peace, love, and faith. Pagpalain kayo ng Diyos, patuloy niyong maranasan ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, ang pag-ibig at ang pananampalataya. Wishing grace upon all who love Jesus Christ. Pakinggan niyo ito, ha? Wishing grace, ha? Grasya ng Diyos. Ibig sabihin, sumain niyo ang grasya ng Diyos. Pag sinabing grasya, mga bagay na mararanasan nyo na hindi nyo pinaghirapan. Kasi ang grace is unmerited favor. At yung grace na yan is no other than our Lord Jesus Christ. Natanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na wala tayong puhunan. Ipinagkaloob dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin. That's why Jesus Christ is the grace of God that was given to us. Though we are not worthy, pero pinaging dapat tayo, mga kapatid. Kaya sabi ko, wishing grace upon all who love Jesus Christ. Oops, mayroon ditong those who love. Okay, kayo nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, kasali ka dito sa benediction ito na mararanasan mo ang pagpapala ng kapayapaan, ng pag-ibig, isang uri ng pag-ibig na sabi nga dito, incorruptible. Incorruptible. Ano ba yung other word for incorruptible? Hindi, parang unchanging. Unchanging love. Hindi nagbabago. Hindi nakokorrupt. Kasi may mga pag-ibig na corrupt I love you because you love me. I love you kasi binibigyan mo ako. Paano kung hindi ka na binibigyan? Yan. Ibig sabihin, I love you sa kabila ng, maski wala ka natatanggap sa taong yon, dahil alam mo na yan ay Kristiyano,
pinili ng Diyos ang pag-ibig mo'y napakagaan mong igagawan. Maski pa nakakainis yan, iibigin mo pa rin. Sapagkat, hindi pa tapos si Lord sa kanya. Binabago. Kaya ang kailangan igawan mo doon sa mga ganong tao, awa. And that is also love. Amen? So, doon sa verse 21 to 22, yun nga, yung pagkakaano kay Tychicus. Tychicus is described as a beloved brother and faithful minister. He was sent to bring comfort to the church and inform them of Paul's situation while in prison. Kaya mga kapatid, we can see the personal touch. It shows Paul's deep care for the church, ensuring they are encouraged even when he is away. Alam nyo, ganyan po yung ating mga leader. Akala nyo ba, lahat ng worker, not only our leader, lahat ng worker, akala nyo ba nagtatapos ang aming gawain pagkatapos ng prayer meeting sa bahay nyo? No. Kung meron mga nabanggit na concerns at ipagpe-pray, pag uwi namin sa bahay, muling ipapanalangin po yun. Hindi po nagtatapos sa prayer meeting. At hindi lang yun. Pagdating ng morning devotion, meron po kami ditong mga sisters of faith. After our GMJ, morning devotion, they have this group, nakapalibot, magtatackle sila ng word, pag-aaralan, and then including the prayer that was given ng mga ministers na dapat ipag-pray. Kaya, purihin ng Diyos, Purihin ng Diyos for giving us this. What we're doing is really biblical. Si Lord yan, ang nagturo sa atin na kagaya ni Paul, nandun yung kanyang deep care for the church, ensuring they are encouraged even when he's away. So, hindi diferensya yung distansya. Di ba? Pagka Lord, hindi napakaigsi ng iyong kamay para abutin ang aming kapatid na ito. You see? That is the power of prayer. Nando doon. Thank you, Lord. And sabi nga dito, sa Romans 15:5, a prayer for unity, endurance, and encouragement among believers, asking God to help them live in harmony with each other, following the example of Christ Jesus. And of course, God is the source of all patience, endurance, and consolation and encouragement. Because the very goal is to grant the believers like-mindedness, spirit of unity, and harmony with one another. Alam nyo, di ba yung sa Psalms 133? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't sama-samang nagsama-samang magkakapatid. Alam nyo, that's the heart of our God. For all God's people to live in harmony, in peace, complementing one another, walang alitan, walang samaan ng loob. Kung may mga kakulangan, it is patched up with love, uncorruptible love. Yun po, alam nyo pagka gano'n, napakaganda ng buhay. At kapag gano'n na naganap sa buong mundo, wala na ring gera. Nakita nyo ang kahalagahan. Yung example na pinakita sa atin. Thank you, Father God. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga kapahayagang aming narinig. That you will empower every words na narinig ng aking mga kapatid, na hindi lamang narinig kung hindi manatili sa aming mga puso at gaya na isang binhi, ito'y tumubo, mag-uhay, mamunga. And the product is living a peaceful life, a life living in love towards one another, understanding one another, living in peace and understanding.
sapagkat yan po ang iyong ganap na kalooban. Thank you, Father God, sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito, na malaya namin na pagsalusaluhan ang iyong magandang balita. So again, Lord, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. See you next time. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.